Hello everyone, it's me, Dr. Dalvi. Today, I will share with you ang 3 things that I'm glad I did nung nag-prepare ako for UPCAT. So for context, nag-take ako ng UPCAT many years ago na, no? So nung time ko, wala pang senior high school. So nagtitake kami ng UPCAT during our 4th year in high school. Gusto ko itong i-share sa inyo kasi nag-work talaga siya for me and I really want na maging maganda rin ang inyong performance sa UPCAT. Let's go! First, napansin ko nung nag-prepare ako for UPCAT and also mga other college entrance exams, para ang daming formula, 'di ba? Kasi ang formula hindi lang naman siya sa math. 'Di ba? Napansin ko, ang dami sa geometry, meron pa sa chemistry, at meron pa sa physics. So sabi ko, oh wait, bakit parang ang dami masyadong mga formula? At ang mga formula na ito, napapansin ko, kailangan mo silang kabisado to answer different questions sa exam. Hindi man directly na magko-compute ka, but the knowledge ng formula in itself, nakakatulong siya to answer the question. Minsan ang question kasi tatanungin kung ano yung relationship ng mga variables. For example, pag tumaas yung isa, ano ang mangyayari dun sa isang variable? Bababa ba siya o tataas din? At pwede rin ipa-quantify, di ba? Kung tumaas or bumaba, by how much? By 50% ba? Nangangalahati? Nadodoble? Mga ganyang bagay. So, napaisip ako, ano kaya yung isang way para maging kabisado ko yung napakarami mga formula na ito? Ang ginawa ko, kumuha ako ng isang notebook. Ay yes, hindi ko makalimutan yung itsura ng notebook na yan. Simple notebook lang, no? Sinimulan ko siya by writing ano ba yung mga formula na parang napapansin ko, lagi silang lumalabas, pero nagkakamali ako. Oo, minsan kasi may mga formula na alam mo yung concept, pero pagdating sa exam, nalilito ka. Di ba may mga ganon? Oo, for some reason, hindi mo maintindihan bakit kahit na ilang ulit mo na siyang ni-review, nalilimutan mo siya. So one example niyan sa akin is yung parallel tsaka series na circuit. Di ba sa physics meron yon? Yung paano mo kukumputin, yung mga current, ganyan. Naiintindihan ko yung physical concept. Pero yung formula, for some reason, natatawa talaga ako pag dyan nababaliktad ko siya during exam for some weird reason. Pero, naiintindihan ko yung concept niya. Which is kind of weird kasi kung naiintindihan ko yung concept, dapat alam ko siyang i-compute. O diba? But nevertheless, para madalian na ako, ang ginawa ko, yun ang una kong sinulat sa aking magical notebook. Sinulat ko yung series and parallel circuit at sinulat ko yung formula. So, using that same principle, inulit-ulit ko lang siya. So, usually mangyayari to kapag yung question is mali ako, di ba? So, titignan ko yung question, ano ba yung kailangang formula to answer it correctly? Tapos napansin ko, ay, dapat tama ka dyan, Dalvi. So, ginagawa ko, sinusulat ko siya sa magical notebook, no? Para hindi ko na siya makalimutan. So, ang nangyari tuloy-tuloy yan, no? Hanggang sa dumadami yung mga formula sa physics, sa chemistry, and also other than yung mga nagkakamali ako, no? Na mga formula or questions, dumadami na rin yung nasusulat ko sa notebook. Kasi, sinasama ko na rin yung mga formula na frequently asked. Oo, kung may FAQ na frequently asked question, merong mga FAF, mga frequently asked formula. Pero again, hindi naman directly tinatanong ng question yung formula, di ba? But you need to be familiar with the formula para mas madalian kang sagutin yung question. Hanggang sa nabuo natin ang ating magical notebook. And actually, other than yung mga formula, sinasama ko na rin doon yung mga personal mnemonics ko. Yes, yung mga initialisms ko. Kunwari, merong mga kailangan i-memorize. Para madalian ako, gumagawa ako ng mga tricks, no? Yung mga mnemonics. Personalize ko siyang ginagawa. Gagawa ako ng ibang video to share with you kung paano ko ginagawa yung mga mnemonics ko. So sama-sama na lahat yan hanggang sa nabuo na natin ang ating magical notebook. So itong magical notebook ko, very personalized talaga siya. As in, ang mindset ko, this is for me. So wag akong mahihiya na ilagay kahit yung pinaka-simple information, pero nalilito ako, nagkakamali ako. No, ilalagay ko siya doon. So kung ano yung makakatulong sa akin, yun ang ilalagay ko dito. And ito na, I'm really glad I did make this magical notebook kasi nung nag-start na ang school year, marami kang exams sa mismong school, di ba? Tapos maraming mga homework, project, group works, etc. Ang ginawa ko, isa na siya sa nire-review ko during the school year. So for the weeks, no, yung mga araw na talagang hindi ako makakapag-buklat ng mga mahabang reviewer for UPCAT, ang ginagawa ko, binubuksan ko na lang yung aking magical notebook at dahil very personalized siya, no, talagang customize siya for myself. Ang bilis ko lang siyang pasadahan. Sa sobrang alam mo yung kahit na ang daming formula na nandoon, dahil ginawa ko siya at naka-tailor fit siya sa akin, ang bilis ko lang siyang daanan. So time saver talaga siya na ginawa ko siya for myself.
And ito na, nung upkat, I clearly remember na may mga questions talaga na lumabas sa exam na ang pinaghugutan ko ay yung aking magical notebook to answer it correctly. Well, inassume ko lang na correct ako, no? Well, maganda naman yung naging performance natin sa upkat, di ba? So I assume tama ako doon. And tumang-tuwa ako noon kasi imagine mo, di ba? Talagang ina-answer mo yung question. Tapos pag nakita ko yung question, di ba? Talaga, ay, nasa magical notebook ko ito. Ang ganda nung feeling, di ba? Na lumalabas yung question, tapos na paghandaan mo siya. Actually, nakaka-boost siya, di ba, ng confidence during the actual exam taking. Plus, additional time saver din ito sa akin during the exam kasi nga, yung mga questions na ang pinaghugutan ko na knowledge is nandun na sa magical notebook ko, mabilis ko lang sagutan yung question, di ba? And it gave me more time to answer the more difficult questions. Second thing that I'm glad I did nung nag-prepare ako for UPCAT is ni-refresh ko at nag-pay attention ako sa mga foundational concepts. Ito yung para bang mga basic at core concepts ng iba't ibang subjects. Ang thought process ko dito ganito, nung nag-mock exam na, di ba, for UPCAT, ang nangyari, napansin ko, ay, sabi ko, sayang yung mga mistakes ko. Kasi yung mga wrong answers ko, ang napansin ko, alam ko sila eh. Alam niyo yung feeling na ganun? Naaral ko to eh. Alam ko to eh. So, ang tanong ko sa sarili ko, bakit ko siya nakalimutan? So, ang sinasabi ko nga sarili ko, itong mga questions na ito, giveaway sila. 'Di ba? Alam mo yung, ito na yung mga questions na dapat tama ako para, 'di ba, points na to for me. So dahil napansin ko nga na isa sa common cause, no, ng aking mga errors, mistakes sa mga exams ay yung mga parang nalito na ako kasi ang tagal ko na huling naaral yung foundational concept. Kasi nga 'di ba mga basics sila simple. So minsan ang parang akala natin, ay, madali lang yan. Oo, alam ko na yan. 'Di ba ganyan? Pero nung tinanong sa exam, ay, nalito. So ganun din ako sa mga concepts na yan. So ang ginawa ko nung summer, no, before nag-start ang school year namin for 4th year, finocus ko, binalikan ko yung mga foundational concepts. Kasi nga, sayang naman yung mga points na ito, di ba? Eh kung magkakamali lang ako dahil nga napabayaan ko na, hindi ko na siya naaral ulit, sayang naman. Minsan nakaka-overwhelm sa UPCAT at ibang college entrance exam na para bagang ang nire-review mo is yung mga talagang advanced. Hindi na natin napipay attention yung mga foundational concepts. I'm really glad I did refresh on these concepts kasi sa exam, I clearly remember also, may mga questions din doon na ang pinaghugutan ko na is yung pagre-review ko, pagre-refresh ko ng mga foundational concepts. And also, pag may mga difficult questions na lumabas, dahil meron akong baon na foundational concepts, at least meron akong pwedeng paglaruan na information to answer the more difficult ones. And number 3, pinaghandaan ko yung time schedule, no? In-adjust ko yung daily time schedule ko in preparation for UPCAT. Paano ko ginawa yan? Ganito. Nung summer break pa lang, no, before yung 4th year, 'di ba? So, yan yung time na pinaghandaan ko na talaga yung magiging time element ng UPCAT. Kasi nung time ko, 'di ba, may AM session and PM session. So ang thought process ko dito, kung PM session ako mapunta, okay lang. 'Di ba kasi hapon naman yung gising na ako noon. Pero yung AM session, what if doon ako mapunta? 'Di ba? So naisip ko noon, kailangan sanayin ko na yung sarili ko na what if AM session ako magte-take ng UPCAT. So during the summer break pa lang, ang ginawa ko, I sleep early and I wake up early. Yun yung una kong ginawa. Inayos ko yung pagtulog tsaka yung aking paggising. So in-ensure ko na yung part na yan addressed during the summer break pa lang. And ito na, sinimulan ko rin during the summer break hanggang sa nung nag-start na yung school year, no? Hanggang sa malapit na mag-UPCAT, pagkagising ko, hindi lang enough na awake, hello, good morning. Oo. Syempre, sinanay ko rin sarili ko na maaga pa lang ako ay nag-iisip na as if answering an exam. So ang ginagawa ko, ito, related sa number 1, yung aking magical notebook, binubuklat ko na yan agad sa umaga pa lang at binabasa ko na para nare-refresh ako. And nasasanay ako na unang gising pa lang sa umaga, no, maagang maaga, nag-iisip na ako ng physics, ng math, ng geometry, mga ganyang bagay. Kasi it's one thing na magising ka ng maaga, but it's a totally different thing. Nagising ka ng maaga at fully ready ka to answer questions. So everyday, ganyan na ang ginawa ko, literal, hanggang sa mag-take na ng UPCAT. And true enough, ang napunta sa akin na session,
AM session. O di ba? Hindi na ako nagulat nung nakita kong AM session. Ay, let's give it a go, sabi ko. Kasi ready na ako, di ba? Adjusted na yung aking time schedule. So these are the 3 things that I'm glad I did to prepare me for UPCAT nung ako ay nasa high school pa lamang. But of course, i-take nyo into context yung aking pinanggagalingan at yung aking mga shinare na tips. Kasi syempre, iba-iba naman tayo, di ba? Iba-iba tayo ng learning style. Iba-iba tayo ng background, ng context. Yung pwedeng mag-work sa akin, pwedeng iba rin ang mag-work for other people. But I just share with you yung personal experience ko para hopefully kung mag-resonate siya with anyone, makatulong ito. I wish you guys the best sa inyong pag-prepare for UPCAT. I hope na matanggap kayo sa inyong Dream Degree Program at Dream UP Campus. And if you have other questions or anything that I can be of help with sa pag-prepare nyo for UPCAT and other college entrance exams, feel free to comment down below para magawan ko sila ng video. Thank you guys for watching and see you in our next vlog.